Dito sa mundo ng cryptocurrency, hindi lamang po trading at investment ang kailangang bantayan ng mga traders at investors. Kailangan ding alamin kung paano po nakikitungo ang mga regulator sa mga kumpanyang may kaugnayan sa crypto, tulad po ng Coinbase. Kamakailan lang, naging mainit po ang usapan tungkol sa pagkuha ng impormasyon ng Coinbase mula sa FDIC or Federal Deposit Insurance Commission sa pamamagitan po ng FOIA o Freedom of Information Act request. Ngayon, ayon po sa Chief Legal Officer ng Coinbase, hindi po sapat ang mga dokumentong inilabas ng FDIC. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa kung ano po ang FOIA at bakit po ito mahalaga. Ang FOIA o Freedom of Information Act ay isa po itong batas sa US na nagbibigay ng karapatan sa publiko na humingi ng impormasyon mula sa gobyerno. Sa kaso po ng Coinbase, ginamit nila ang FOIA para malaman kung ano po ang papel ng FDIC sa Operation Choke Point 2.0 at ang tinatawag na debunking ng mga crypto companies. Pero ano nga ba ang Operation Choke Point 2.0? Isa po itong kontrobersyal na hakbang ng mga regulator para hadlangan ang mga kumpanyang may kaugnayan sa cryptocurrency sa pamamagitan po ng pagbawas ng kanilang access sa banking services. Kung totoo po ito, maaring pigilan nito ang paglago ng crypto industry hindi lamang po sa Amerika kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Ngayon ay bakit po hindi kontento ang Coinbase sa sagot ng FDIC? Ayan, ayon po kay Ginoong Paul Grewal, siya po ang Chief Legal Officer ng Coinbase. Ang inilabas na dokumento ng FDIC ay kulang na kulang. Ayan, maraming bahagi ng mga dokumento ang natakpan o redacted at tila may mga impormasyon pang itinatago ang ahensya. Sa madaling salita ay hindi sila nagbigay ng kompletong sagot sa hinihingi ng Coinbase. Naglabas po ng pahayag si Ginong Grewal sa X, dating Twitter, at sinabing tila pinatatagal at hindi lubos na inilalabas ng FDIC ang impormasyong hinihingi nila. Bagamat may kaunting dagdag na dokumentong inilabas ang FDIC, marami pa ring bahagi nito ang hindi malinaw at may reductions pa rin. Dahil dito, sinabi po ng Coinbase na ipagpapatuloy po nila ang kanilang pagsisikap na makakuha ng mas maraming impormasyon upang malaman kung paano po talaga pinoproseso ng FDIC ang mga desisyon nito sa crypto industry. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng Coinbase laban sa mga regulators? Ayan, bukod po sa FDIC, ang Coinbase ay humihingi rin ng impormasyon mula sa SEC or Securities and Exchange Commission ng Amerika. Nais po nilang malaman kung magkano na ang nagastos ng SEC sa kanilang enforcement actions laban sa mga crypto companies. Ayon po sa Coinbase, malaki ang posibilidad na milyong-milyong dolyar ang ginastos ng SEC sa pagsasampa ng mga kaso laban sa crypto companies tulad po ng Kraken at Coinbase mismo. Ayon po sa kanilang pahayag, the previous SEC spent 4 years attacking local industry and American taxpayers were left holding the bill. Ibig sabihin po niyan ay sa loob ng 4 na taon, inuubos po ng SEC ang kanilang oras at pondo sa paglaban sa cryptocurrency imbes na gamitin ito sa mas mahahalagang bagay. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Mahalaga po na bilang crypto traders at investors, hindi lang tayo nakatuon sa presyo ni Bitcoin o iba pang mga cryptocurrencies. Dapat din nating alamin ang mga galaw ng regulators dahil malaki po ang epekto nito sa ating mga investments. Ang laban po ng Coinbase sa FDIC at saka SEC ay isang halimbawa ng pagsubok na kinakaharap ng crypto industry upang mapanatili ang patas na laro para sa lahat. At sa kabuuan ay kung gusto po nating magpatuloy ang paglago ng crypto dito sa Pilipinas, kailangan nating bantayan ang mga regulasyon at suportahan ang transparency sa industriya. Dapat din po tayong maging handa sa anumang pagbabago na maaari pong makaapekto sa ating mga investments.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.